the third regular session of the 19th Congress of the Philippines on the part of the Senate. Adjourned sine die. Be adjourned sine die. Be adjourned sine die. Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matinding pambabatikos ang ibinabato ngayon sa Senado, lalo na kay Senate President Chis Escudero at sa 18 senador na pumabor na ipabalik ang articles of impeachment sa lower house. Tinawag ng ilang mga mambabatas na irregular at unconstitutional. Anila, dapat umanong maging impartial ang Senado bilang impeachment court. Subalit ayon sa ilang mga mambabatas ay tila nagiging legal defense na sila ng Vice Presidente. Nagpadala na rin ng answer ad cautelam o hindi kinakilala ni VP Sara Duterte. At ipinapadismiss niya ang impeachment case na ipinasa ng 2/3 ng mga mambabatas. Aniya ay nilabag ng lower house ang 1-year bar rule sa pagpasa ng impeachment ng isang opisyal. Walang articles of impeachment di umano ang pinresenta sa Senado dahil ipinabalik ito sa Kamara. Hiningian din ng reply ang prosecutors o Kamara sa naging tugon ng Vice Presidente. Ayon sa mga mambabatas ay walang nilabag na 1-year bond procedure ang Kongreso dahil ang pagsulong nila ng impeachment ay ayon sa batas. Samantala sa isang press conference naman ni Senator Chis Escudero ay sinabi nitong maaari pa ring madidismiss ang impeachment ni VP Sara Duterte kung may mag-motion dito sa impeachment court at makakuha pa rin ng majority votes sa Senado bilang impeachment court. Pinanindigan pa rin niya na ang tangiang Senado lamang bilang korte ng impeachment ang binigyan ng sole power ng Constitution para magdesisyon sa procedure ng impeachment ng isang opisyal na inalmahan ng ilang mga mambabatas na bahagi ng prosecutors. Ayon kay Congressman Adjong, to dismiss without trying an impeachment case is unconstitutional. Nasinugundahan naman ni Congressman Junicio ng 1st District ng Maynila na walang karapatan ng Senado na gawin ito dahil nakasalalay sa konstitusyon ang lahat. Ganun din ang sinabi ni Congresswoman Atty. Jingle Westro at ML Representatives Laila de Lima. Marami ngayon ang nananawagan na maghunos dili si Senator Escudero at bumaba na lamang bilang Senate President dahil sa issue ng impartiality at pagiging biased. Ang Supreme Court naman ay tila may desisyon na ukol dito. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement ng si SP Escudero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right according to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5.
Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso. And then, bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melalis Moras from PTB4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo, very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers. And alam naman natin sa prosecution team, may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalito ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano upo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? Ano mo? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo,
Noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bucay, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal, walang batayan. So, dapat ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yun ho yung diniscuss ko kanina. Yung one-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, yun ho kaninang diniscuss ko. Na mali ho lahat eh. So, dapat i-dismiss. Hindi dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang ho naman ang gusto natin eh. Yun ang gusto ng bayan eh. Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution, and then, ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney here. Sorry. Ayun. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedenay niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pangte-technical? Kasi ho, ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho doon sa mga hearing nung Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat doon mo ginastos. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat? Yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh.
I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Eh siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence. Hi, good morning po, Kongs. Follow-up lang po, kanina kasi natanong kayo ni Ate Tina na until the 20th Congress, talagang suportado pa rin natin itong pagpapatuloy ng pag-pursue dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nga nito, kahapon sa reference po ni Senate President Cheese Escudero, may mga ilan siyang, kumbaga, mga mabibigat din ng pahayag tungkol sa impeachment. Hingin ko lang po yung reaction nyo dito, given na, yun nga, kabilang tayo sa mga nagsusulong at sumuporta dito sa impeachment complaint. Una, may sinabi siyang pwedeng i-junk ng impeachment court ang case laban kay VP Duterte by majority vote. Ano po yung reaction nyo dito at yung sinabi din niya na parang matigas daw yung ulo ng mga House prosecutors? At what basis kaya yung sinasabing pwedeng i-junk ng majority vote ng sa Senate yung impeachment complaint? I don't see any reason why this should happen kasi kung political lang ba, kung kakampi ba nila or whatever it may be, the Constitution specifically says to try and decide. The Senate has a constitutionally mandated duty to do so. So I don't see any reason why there should be a vote, motion, or any sort na para ipigilin ang mandated duty ng Constitution sa Senate. Dapat gawin natin ang trabaho natin. And hindi ko maintindihan yung comment na why the House panel would be stubborn. In reality, na hindi naman dapat na, in my humble opinion, but the House submitted constitutional compliance certificate to the Senate, resubmits the entry of appearance without conditions to VP Sara's complaint, impeachment complaint. So having said that, ginagawa na nga ng House prosecution ng House ang duty nila and above that. So I think the House is being cooperative with the Senate acting as an impeachment court and there's no reason to name calling. Tayo lahat naman nandito sa House and the Senate should be working together to do our constitutionally mandated duty. Tama na yung giitan, yung mga name calling o yung turuan or pasahan ng bola. Let's work together, let's proceed with the impeachment complaint and do our constitutionally mandated duty. The House prosecution team works according and in compliance with the Senate, the court, impeachment court's own timeline. So kami po ay nagre-responde lang at nire-respeto yung jurisdiction ng korte, ng impeachment court. At alinsunod sa mga orders nila, yun po yung ang House prosecution na ginagawa. Pangalawa po, dalawa naman po yan talaga yung pagka sa akin pananaw eh. It's either you convict or you acquit. No? Wala naman pong problema kung ang mga senador ay mag-acquit or magko-convict. That's precisely why they're there in the first place, to judge the merit of the case. They can go either to acquit or to dismiss. But the point is, allow the process according to the Constitution to proceed. Yung sinasabi pong junk, kasi parang sabi nila may possibility. Ang tanong ho talaga dyan is, dapat ba talaga i-junk? Dapat ba i-junk? I think that's the most pressing question that we need to ask. Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. Paggagasta ng 125 million in 11 days. And I guess the public
the public, the Filipino people deserves to know what happened with the 125 million allegedly spent in just 11 days, including the holidays. So isang issue yun na deserve ba na i-junk na natin without even bringing this up out in the open so that the people will know where their money goes to. So kung yung tanong nila na baka ma-junk, I think the public should ask, and the question that must be answered is, dapat ba talaga? I have no problem if individual senators have leanings towards either i-acquit or i-convict. Yun nga yung purpose ng judge, i-express nila yung kanilang appreciation. Pero allow the process to proceed. Because that's what the Constitution says. It's not even an option for the Senate. It's not even an issue of optional to eh. It's their obligation. No question about it, ang sinabi ng Constitution. Forthwith, convene the trial. Ang sinabi ng Constitution. Hindi ho kami ang nagsasabi noon, ha? Ang nagsabi noon, ang Constitution. Without any delay, forthwith, proceed with the trial once we transmit the verified impeachment complaints, which we already did. Sir, isang follow-up lang po. Yun nga, speaking of forthwith, sinabi din kasi ni SP Cheese kahapon na parang matatagalan pa, wala pang trial date, at sa 20th Congress na raw yung magtatakda nito. Ano pong masasabi nyo dito, given na paulit-ulit ng sinasabi rin, ina-assert ng House yung forthwith? Again, we are not asserting that. We are just merely referring to the words used by in the Constitution, which has not only it speaks about yung time frame, but it also speaks about the urgency of the matter. That's why I guess the framers of our Constitution chose the word forthwith because it carries also with it not just the timeline, but the urgency of the matter. Kasi we're talking about impeachment process. Again, ang House prosecution still commits that we will proceed, we will work in compliance with the order of the Senate Impeachment Court. That also includes their timeline. So, sa kanila po, sila pong nagde-decide kailan yung magre-reconvene, kailan po yung actual trial, sila po yung korte. Ang House prosecution team will just simply comply with the orders of the impeachment court, including the timeline. We have consistently displayed that throughout the issue, when the issue started. Thank you, Mela. Our next question will come from Earl Tobias of IBC 13. Good afternoon po, Kongs. Kung sa isang press briefing kanina, nauna nang pinabulaanan ng palasyo ang patutsyada ni Vice President Sara Duterte na photo ops lang daw ang ginagawa ng ating Pangulo at hindi daw nagtatrabaho. Ang konteksto po nito ay galing doon sa mga nasamsam na ilang illegal na droga, pero para daw sa Vice Presidente, ito ay photo opportunity lang ng Pangulo para itago ang dire situation ng bansa. Bilang leader po ng Kamara, bilang parte po ng liderato ng Kamara, ano pong reaction nyo dito? Alam niyo po, marami na pong mga indicators, no, na ang ating bansa ay nasa tamang track, no. Yung mga pictures naman na sinasabi, alam mo, parte po sa isang public service is also transparency. Kaya nga mayroon tayong sinasabi nating reporting to the public what has been accomplished, no. Apart from also showing data, mas maganda nga po na ang ating mga leader ay pumupunta sa bawat lugar at pinapakita not only the accomplishment but the dedication to which these programs, particular programs or projects, are needed and are important to boost economy and to project that there's a stability in the country in how we serve our constituencies. No? Again, I'm not surprised that such remarks will be coming from the Vice President. But sabi ko nga, ang Malacanang sa ngayon, ang Presidente, I cannot speak for Malacanang, but the way I see it, any distraction, any kind of a negative
opinions will not deter, I guess, this country, this current administration to pursue what they believe are priority agenda for this country's moving forward. In my humble opinion, dapat pag may i-criticize ka, objective lang. It's not a matter of kakampi mo o kalaban, gusto mo o ayaw mo yung tao. Ang problema kasi, kapag ka nagkikriticize ka, kapag kalaban ka, wala kang sasabihing mabuti. Let's be realistic. Pagka walang nakitang picture, wala kang ginagawa, stubborn ka. Kapag may ginawa ka naman, labas mo sa press, photo ops naman. Sa pula sa puti, walang tama pagkalaban mo eh. Ganun talaga ang politika. But, we have to be mature enough as leaders of this nation to look beyond kung ayaw mo ba o gusto o kalaban mo sa politika o hindi yung tao eh. Pagkikriticize natin sa ibang leaders natin should be objective. Hindi yung para lang magtapong ka ng putik. So I know the Filipino people are very smart. We know who is doing their job, kung sino nagtatrabaho at hindi, who is sacrificing for our nation, kung sinong hindi. And these name callings, won't hold water. So I do believe that, I hope that we could be mature enough as leaders of this nation to stop the politicking, to just be objective in criticizing our kapwa lingkod bayan to the betterment of our country. Follow-up lang din po. Kung Zia, you have a statement saying being a frontrunner is not a license to violate the Constitution, referring to Vice President Sara Duterte. Can you elaborate lang po the reason behind it? Well, that is in response to her statement na nabayaran ang House of Representatives sa pagpapipirma ng mga verified complaints. I guess it's also on the context that her team, those closely associated with her, are trivializing the impeachment court by saying that this is political because this impeachment